Hello mga loves! Meron na naman ako ang hihiwain na 10 kilos na maya-maya. Dalawang malalaking isda yung dala ni Uncle Bubong, isang maya-maya at isang lapu-lapu. Itong maya-maya yung napili ko kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakapagtinda nito dito sa aming tindahan. Dahil yung mga nakaraang araw, yung mga hinihiwa ko ay tangigi at saka yellowfin tuna o di kaya yung talakitok na malalaki. Meron din dalang yellowfin tuna si Uncle Bubong pero nasa 4 to 5 kilos lang. At kumuha na rin ako ng dalawa dahil 3 araw wala siyang biyahe. Kaya dinamihan ko na yung order namin para may ititinda kami kinabukasan. Sa pagtatanggal pala ng kaliskis mga loves, agoy parang mauubos talaga yung pwersa ko. Ang kapal ng kaliskis nito at ang lalapad pa. At habang tinatanggal ko yung kaliskis, nangangalay na yung mga kamay ko. Habang naglilinis ako, may dumating akong isang customer na kasama ko noon na parent din sa isang school. Kaklase ng panganay kong anak na si Sion, yung apo niya na binabantayan niya rin noon. Matagal kami hindi nagkita ni ante. At natutuwa talaga ako dahil napasugod siya dito sa aming tindahan. May anak siya na OFW na sumusubaybay sa ating mga vlog. At binigyan daw sila ng budget para bumili ng mga isda dito sa ating tindahan. At habang naghihiwa ako, kinikwento sa akin ni Auntie Sel na yung anak niya na umuwi dito ay gustong gusto talaga ako makita pero walang time. Kaya ayun, nag-video call na lang siya habang naghihiwa ako. Shoutout po kay Miss Janine Silva. Yung kinuha nila ante ay yung kalahati ng ulo ng ating maya-maya. Pagkatapos yung kalahati naman, meron na din naghihintay na bibili. Nung pagkatanggal ko ng ulo nitong ating maya-maya, kinuha ko muna yung part ng kanyang mga bituka at hinati ko sa gitna itong ulo. At ako mga loves, napanganga talaga ako sa presyo ng kalahati nitong ulo ng tuna. Kasi yung isa mga nasa 500 pesos at yung kabila naman ay medyo malaki ay nasa 600 plus. Pagkatapos maitimbang, chinap ko na rin dahil sobrang tigas talaga ng tinik mga loves at aram ko mahihirapan sila. Pasensya na po, hindi ako nakalagay ng apron dahil hapon na kami natapos doon sa pagkuha ng mga isda. Kaya hindi na kami nakadiretso sa bahay at doon naiwan yung apron namin. Pero may dala akong extra na damit dahil nung hapong ito ay sobrang init talaga. Sobrang sakit ng sikat ng araw at pagkatapos perti kita nakapaang mga loves para malhas kita ko. Na matapos ko na ma-chop, nilagay ko na isa-isa sa may supot at binigay ko kina auntie. At natutuwa talaga ako kasi ang tagal-tagal naming hindi nagkita. So ayan, shoutout po sa inyo. Na makalis na sila, meron namang bibili nitong karne nitong ating maya-maya. Akala ko talaga nung hapong ito, hindi ito mauubos kasi ang mahal-mahal. 350 yung tinda ko dito. Una kong hiniwa ay yung part ng belly. Dahil ito talaga yung unang hinahanap at pinapachop sa akin. At nagpapasalamat talaga ako kasi nung hapong ito ay naubos yung aking 10 kilos na maya-maya. At dahil panahon ito ng eleksyon, yung dalawang tuna naman na malalaki ay pinareserve sa akin. Uulamin yon ng mga nangangampanya. Nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng mga sumusuporta at tumatangkilik sa aming mga paninda. Lalo na sa mga OFWs na walang sawang nanonood at tumatangkilik sa atin. Alam niyo mga loves, isa din kayo sa mga inspirasyon ko para magpatuloy. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. At dito na magtatapos ang ating vlog. Salamat po sa panonood. See you on my next vlog. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye!